Arvin's POV. Nangyari po itong scene na to pagkatapos magmadaling umalis ni Arvin at bago makita ni Belinda ang kanyang anak. Pumasok agad ako sa kotse ko at minadaling paharurutin ito paalis. Shit! Ito ba ang isa sa mga plano niya? Ang kidnapin ng batang walang kamuwang-muwang? Hindi siya nag-iisip. Hindi siya nag-iisip. Mabilis pinarko ang sasakyan sa parking lot ng isang hotel kung saan nakatira ngayon ang gago. Hindi ko siya mapapatawad kapag may ginawa siyang masama kay Joanna at kakalimutan ko rin na magpinsan kami. Nasa third floor na ako kung saan doon ang pwesto ng kwarto niya. Naglalakad na ako patungo doon. Napahinto ako na makita ko siyang papalabas. Naikuyom ko ang dalawang kamao ko dahil sa inis at galit na nararamdaman ko para sa kanya. O insan, nandyan ka pala? Anong sandamat na parito ka? Inosente nitong sabi at nakangising lumapit sa akin. Pinigilan ko pang sarili ko na suntukin siya kahit mismong sistema ko hindi magawa iyon. Saan mo dinala si Joanna? Walang kuskus balungos na tanong ko. Lalo naman tong napangisi dahil doon. Sabi ko na nga ba, alam pong nasa iyo si Joanna ngayon, kaya't sabihin mo na kung nasaan siya. Bago pa mablangko ang paningin ko at mapatay na lang kita. Are you threatening me? Sabay tawa nito ng malademonyo. That was part of my plan, Arvin. At sa tono kilos mo ngayon, siguro inaakala mo may gagawin ako hindi masama sa batang yon. Bakit? Wala nga ba? Kilala kita, Elmar. Wala kang sinasanto. Pero sana naman wag mo nang idamay sa walang kasantuhan yung bata. Anong akala mo sa akin, baliw? Kung sabihin kong oo, anong gagawin mo? Nagkasalubong ang mga mata nito at masamang tumingin sa akin. Sinamaan ko rin siya ng tingin hanggang sa magkasukatan na kami ng tingin. Minsan mo na nagawa sa isang bata to, kaya hindi na kita hayaan pang magawa ulit yon. Handa na ako makipagpatayan sa'yo kahit magpinsan pa tayo. It was an accident, Arvin. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? I am not believing you because it's true. I saw it with my two naked eyes, how you pushed that innocent girl into that high building. It's not my fault. It's the girl's fault. I'm the one who stopped her to do that. I hold her hand and that's it. She jumped. Hindi pa rin ako niniwala sa'yo. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan si Joanna habang napipigilan ko pang sarili ko. Nabangasan niyang pagmumukha mo. Why should I tell you? Nakangising sabi nito. Mabilis namang dumapo ang kanang kamao ko sa mukha nito na ikinatilapon niya sa sahig. Hawak-hawak itong kanyang gilid ng labi na binilingan ako ng tingin. Sabi ko na sa'yo, huwag mong uubusin ang pasensya ko. Nasaan si Joanna? Sabay sugod ko ulit sa kanya. Dumagan ako sa kanya at tiningin ko na marahas ang kwento nito. Nakaamba ng kamao ko para isuntok sa kanya. Mabilis na nainto ko sa harapan ng mukha niyang kamao ko na ilang espasyo na lang ang natitira. Wait! Sasabihin ko na. Sabi ko habang nandoon pa rin sa harapan niyang kamao ko. Ayokong naninindak ng tao, pero kapag kailangan ng ganito kahit sino pa yan, hindi ko siya uurungan. Nasa isang abandonadong lugar siya ngayon. Wala naman talaga akong balak na gawing masama sa kanya. Ang plano ko naman lang talaga ay takutin sila. Yun lang. Babagsak kong binitawan ng kwelo nito at tumayo sa harapan niya. Sang abandonadong lugar? Seryosong tanong ko. Napakayong muli ang kamao ko nang bigla na lang siyang tumawa. Ano nakakatawa? You! Nagkasalubong kilay ko ng dahil sa sinabi niya. Sinundan ko lamang siya ng tingin habang tumatayo siya at ngayon magkatutukan na kaming dalawa. You have so many commands, Arvin. Pwedeng ako naman? What do you mean? Sasabihin ko sa iyo kung nasa ng bata. Pero, ibibigay mo muna sa akin ang numero ng ina nito. Nanlaki ang mata ko dahil sa bigla, pero agad ko ring inalis iyon. Anong kailangan mo kay Belinda? Marami ka nang masyadong tanong, Arvin. Pero isa na lang ang maisasagot ko. It was all part of my plan. Don't worry, hindi masasaktan ang taong mahal mo rito. Lalo nagkasalubong kilay ko ng dahil sa sinabi niya. Bakit? Akala mo ba hindi ko napapansin na nahuhulog ka na sa taong pain mo lang naman noon? Sabi ko na nga ba't mangyayari ito? Kaya ayoko sa mga taong may puso eh. Wag na wag mong gagalawin si Belinda kung hindi. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko nang dugtungan niya na ito. Kundi ano? Papatayin mo ko? Ikaw ang makakalaban ko? Ulit-ulit ka na lang, Arvin. Nakakasawa ka na. Nag-igting ang mga bagang ko dahil sa tindi ng galit na nararamdaman ko sa kanya. I want to kill him now, pero hindi ko magagawa yon dahil kapag oras na ginawa ko yon, baka hindi ko makuha kung saang abandonadong lugar nasaan si Joanna.
Madali lang naman ang hinihingi ko kumpara sa hinihingi mo. So, are you giving it to me now? Nakangising sabi nito at inilahad sa akin ang cellphone nito. Kahit labag sa kalooban ko, hinaklis ko sa kanyang cellphone at mariing pinindot-pindot ito. Kung mamarahing phone lang siguro yun, kanina pang sira. Ibinalik kong muli sa kanya ang cellphone nito. Di na rin matanggal ang sama ng tingin ko sa kanya. Nanginginig ang buo kong kalamnan dahil gustong gusto ko na siyang patayin, pero pinipigilan ko lang. Para sa iyo to, Joanna. Lalong-lalo na sa iyo, Belinda. Good boy. Nasa Cambria Home City, ang bata. Maaari mo siyang puntahan at kunin ito doon. Naglakad siya patungo sa akin at tumapat sa gilid ng tenga ko. Pero mag-iingat ka, dahil doon patungo ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ko. Paanong, do you have a clue what's my next step? To kill your friend, Armando Montero. Is it fun, right? Dahil kapag nangyari yan, wala ka na magiging kaagaw pa kay Belinda. Kaya maging masaya ka na lang sa gagawin ko. Goodbye, dear cousin. Sabay alis pa nito sa tagiliran ko. Ako na may parang estatwa doon, mula sa narinig ko sa kanya. Papatayin niya si Armando? Seryoso ba siya? Ang alam ko lang naman noon na plano namin, pabagsakin ng Montero's company. Pero bakit ngayon napunta na sa patayan? Tang ina, kailangan ko ng... Tumunog bigla ang cellphone ko. Pagkatingin ko nooy nanlaki ang mata ko at agad tumakbo, patungo sa tapat ng elevator. He texted me na tapos na niyang kausapin si Belinda at Armando, kaya oras ko na para magmadali. Nakunin si Joanna sa nasabing lugar. Mabilis na pinarurot ko ang kotse patungo doon. May kalayuan pa naman din yon. Bahala na kung mahuli ng pulis. Ang mahalaga, mailigtas ko si Joanna. Nang makarating ako roon, nagtaka ako na may dalawang lalaki na naroon at palapit sila sa kinaroroonan ko. Nagkaikutan kami doon at nagkasukatan ng tingin. Pero nang mapadpad ako kung saan sila nakatayo kanina, nagulat ako nang bigla na lang silang tumalikod at umalis. Nakahinga naman ako na maluwag doon. Tss, kalokohan talaga ng lalaking yun. Nataranta akong bigla nang marinig kong siren ng mga mobil ng mga polis. Agad na pumasok ako doon at hinanap si Joanna. Nakita ko to doon na nakahiga sa nakalatag na karaton. Mabilis na nilapitan ko ito at tiningnan kung may nakuhang galos ito. Napakiti ako na makitang okay lang ito at walang galos kahit kaunti. Ngayon, naniniwala na ako sa iyo, Elmar. Alam ko namang mabait ka sa mga batang katulad ni Joanna at hindi mo magagawa iyon sa kanila dahil may kapatid ka rin. Pagkasabi ko noon, tumayo na ako. Pinatay lahat ng ilaw sa loob ng pasilyo. Binuhat ko sa Joanna at tinala sa harapan ng building kung saan nag-iwan ako ng konting liwanag at kung saan din agad ay makikita ang bata. Mabilis nagtago ko sa madilim na makita kong nasa tapat na ng building ang mga pulis. Dinig ko pa ang pag-uusap nila mula sa labas. Napansin kong nagising na si Joanna kaya mas lalo ako nakahinga ng maluwag. Iyak ng iyak si Joanna. Tawag ng tawag sa kanyang ina. Gusto ko man tong lapitan ngunit di ko magawa dahil baka makita nila ako. Na makita akong kinarga ni Belinda si Joanna ay doon na ako nagpasyang umalis sa lugar na iyon. Kailangan ko pang hanapin ang lalaking yun. Hindi niya maaaring patayin si Armando dahil alam ko na kahit di maganda naging trato sa kanya ni Armando, mahal pa rin ito ni Belinda. At saka may anak sila. Ayoko maranasan ni Joanna na naranasan ko nung bata pa ako. Kaya mas pipiliin ko na lang na mabuhay si Armando kaysa sa babaeng kahit kailan hindi naman mapapasa akin. Armando's POV. Ito na po yung scene na umalis si Armando sa kanilang mansyon. Pagkatapos ko mag-withdraw ng pera, agad na akong tumungo sa nasabing lugar na pakikitain namin ang kumukha sa anak ko. Baby, Daddy's coming. Sabi ko habang pinipigilan ng maluha. Kailangan ako ng anak ko ngayon, kaya kailangan ko maging matibay. Ikaw ang tayong dahilan kung bakit umuwi pa ako ng mansyon. Ikaw ang tayong dahilan kung bakit pa ako nabubuhay sa mundong to. Kaya handa akong ibuwis sa iyong lahat, kahit pabuhay ko. Mahal na mahal kita, anak. Parating na si Daddy, hintayin mo ko. Tumunog ang cellphone ko. May pinindot lang ako sa kabilang tenga ko at automatiko na yung nagsagot ng tawag. Hello? Armando, what do you need? Nasaan ka ngayon? Why do I tell you? Just answer me, Armando. Nasa bingit ka ng kamatayan, kaya't sabihin mo na sa akin kung nasan ka ngayon. Why do you care? Sa pagkakaalam ko, yun ang gusto mo, para masolo mo na ng tuluyan sa Belinda. Natahimik sa kabilang linya, kaya itinuloy ko ng sinasabi ko. At kung mangyari man yung sinasabi mo, payag ako. Pero, ano ba yung sinasabi mo, Armando? Gago ka ba? Kaya mo na bang iwan ang anak mo, ha? Ako naman ang biglang natahimik dahil sa sinabi niya. Hindi mo kaya, hindi ba? Kaya sabihin mo na kung nasan ka at nang mapuntahan kita. Wala na ako nagawa kundi sagutin ang itinatanong niya.
Hindi ko pa kayang iwan ang anak ko at yun ang sagot ko sa tanong niya. Nasa gitna pa lang ako ng pagmamaneho ngayon, patungo kung saan ang nasabing lugar ang dumukot kay Joanna. Sang lugar? Dinig ko sa kabilang linya ang pagsarado ng pintuan ng kotse niya. Richard Building. Copy. Wag na wag kang papasok doon, Armando, hanggat wala ako. Hintayin mo kung gusto mo pang mabuhay. Dinig ko ang pagputol niya sa linya. Kumunot ang noo ko at nagtaka dahil sa naisip ko. Paano niya nalaman na nasa bingit ako ng kamatayan? Tanong ko sa sarili ko. Iniling ko na lang ulo ko para tanggalin ang buong katanungan sa isip ko at nag-focus na lamang sa kalsadang akin. Ngunit ayaw nitong maalis at paulit-ulit na nag-echo sa ulo ko. Shit! May kinalaman kaya dito si Arvin? Bumaba agad ako ng kotse na makarating na ako sa tapat ng Richard. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinabi ni Arvin. Dahil kung meron pa akong kinalaman sa pagdukot sa anak ko, hindi ko dapat siya pagkatiwalaan. Hindi na ako magtataka kung bakit niya ginagawa ito. Alam ko na alam ito ang tungkol sa pagkamatay ng ina niya. Pero ang pinagtataka ko, wala naman kaming kasalanan sa nangyari. At bakit kami ginugulo nila? Papasok na sana ako sa loob ng building na may bigla na lamang sumulpot at dalawang lalaki sa harapan ko kaya napahinto ako. Sino kayo? Nakakunot noong tanong ko sa kanilang dalawa habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Sumunod kan lang. Ayoko ng ganyang tanong. Maotoridad na sabi ng isa sa kanila. Silang dalawa ang may malalaking pangangatawan kumpara sa akin. Kaya kung nalaban ako sa kanila ay baka matalo lamang ako. Kapag hindi ka sumunod, alam mo na kung ano mangyayari sa anak mo. Sabay ngisin ito na nakakaloko. Nagkaroon naman ng kaba sa dibdib ko dahil doon. Pero bagong lahat, dala mo ba ang perang ipinapadala ni boss? Oo, eto. Sabay taas ko ng isang black suitcase. Magaling, tayo na sa loob. Sabay silang tumalikod at naglakad paloob ng building, kaya't sumunod na lang din ako. Ramdam ko rin na may tao sa likuran ko, ngunit di ko na lang pinansin iyon dahil baka isa lamang to sa kanila. Nakarating kami sa isang lugar sa loob ng building na kung saan napakalawak ng loob nito. Marami ang kung ano nakakalat doon. Hindi ko lang masyadong maaninag ang loob dahil napakadilim ng liwanag. Boss, nandito na siya at kumpirmadong dala niya ang gusto mo. Sabi ng isa sa kanila. Sumilip ako para tingnan kung sinong kausap nila, ngunit hindi ko makilala dahil tayong likod lamang nitong nakikita ko. Magaling. Kunin niyo sa kanyang pera at dalhin sa harapan ko. Utos pa nito. Humarap sa akin na isa sa mga lalaking humarang sa akin kanina at mabilis sinirangan ng hawak ko. Ngunit hinila ko yon ay kinabitaw niya. Masyado kayatang mabilis. Nasaan muna ang anak ko bago ko ibigay ang perang hawak ko? Hindi ito nagsalita, bagkos tumawa lamang ito at ganun din ang mga taong nasa paligid namin. Wala na ang anak mo sa amin, kaya akin na yung hawak mo. Nagitla ako sa mga sinabi niya kaya tuloy na ito nakuha ang suitcase na hawak ko. Anong ibig niyo sabing wala sa inyong anak ko? Saan niyo dinala ang anak ko? Mga walang hiya kayo? Hindi ba usapan natin kapag naibigay ko ng gusto ninyo, ibabalik ko ng anak ko? Mga walang hiya kayo. Susugurin ko sana ng taong hanggang ngayon ay nakatalikod mula sa akin. Ngunit mabilis pinigilan ako ng isa sa mga nasa harapan ko. Bitawan niyo ako. Papatayin kong lalaking yan. Tumahimik ka. Huwag kang masyadong matapang bata. Kung papatayin mo si boss, kami muna dapat ang patayin mo bago siya. Natigil ako sa sinabi ng isa sa nasa harapan ko. Masyado kasing mainitin yung ulo mo eh. Bata, bakit di ka muna natin palamigin? Para ako nagpunta sa isang mayayang lugar nang dahil sa ginawa niya. Binuhusan lang naman ako nito ng isang pitchel na puno ng ice cube. Rinig na rinig namin ang tawa ng mga nasa loob dahil nag-e-echo ito. Nasaan ang anak ko? Mariin kong tanong habang nanilisik na mata na binigyan ko siya ng tingin. Hindi ito sumagot. Napaluhod ako at napasukan ng dugo nang bigla na lamang kong suntukin ng isa sa mga nasa harapan ko. Wala nang sabi sa amin ng anak mo eh. Bakit bang kulit mo? Talong sa akin ang sumikmura sa akin at sinipa ako na ikinahiga ko sa sahig dahil sa kirot na nararamdaman ko sa aking binti. Gun, boss? Darating din tayo dyan. Huwag mo muna siyang masyadong pahirapan. Yes, boss. Salamat ka, gago ka. Sinipa naman ulit ako nito pero sa likuran ko na. Mas lalo pang sumakit ang nararamdaman na kirot dahil doon. Nasaan ang anak ko? Yan pa rin ang tanging tanong ko sa kabila ng mga natamo ko. Gusto kong malaman kung nasaan ang anak ko at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman na ligtas siya. Patulugin mo na yan. Pagkatapos ito, umalis na kayong lahat. Utos nito. Siya? Paano naging Belinda's POV?
Nang makarating kami sa loob, agad nang dinala ko sa kwarto namin si Joanna na hanggang ngayon mahimbing pa rin sa pagtulog. Hinilamusan ko ito at pinalitan na rin ng damit. Ipinagtimpla ko na rin siya ng kanyang gatas na agad naman niyang kinuha kahit ito'y nakapikit pa. Walang hiyang kidnapper yon. Kinutom nilang anak ko. Mga wala silang awa. Nang mailagay ko na sa crib si Joanna, nagmadaling lumabas ako ng kwarto para tumungo ng silid nila. Mamang at papang, para ibalita sa kanilang dito na si Joanna. Ngunit may masama rin akong balita sa kanila. Kumatok muna ako sa pintuan at ilang mga segundo lang, nagbukas din agad ang pinto at ang taang bumungga sa harapan ko ngayon ay si Mamang na nakapangtulog na. Anong kailangan mo? Nakataas ang kilin na tanong nito at nakapamewang pa sa harapan ko. Gusto ko lang pong sana ibalita sa inyo na nailigtas na po namin si Joanna. Nakita kong nanlaki ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Makikita mo sa kanya ang pagkabigla, pero mas tumitimbang nakikita kong saya sa kanyang mga mata. Talaga? Nasaan ang apo ko ngayon? Lalagpasan na sana niya ako ngunit pinigilan ko siya gamit ang paghawak sa kanyang pulsuhan. Lalong tumaas ang kilin nito. What are you doing? Let go of my hand. Pero po, kasi inaklit itong kamay niya na hawak ko at napamewang na humarap sa akin. Ako na may napayuko dahil simula nang namumuo ang luha sa mga mata ko. Anong drama yan, Belinda, ha? Wala akong oras para dyan, okay? Kailangan ko nang makita ang apo ko. Kung wala ka namang magandang sasabihin at magdadrama ka lang dyan, you better get lost on my sight. Tumalikod to, tumakbang na palayo mula sa akin. Nanghina mga tuhod ko kaya napalod ako sa sahig. Nasa panganib si Armando ngayon, Mamang. Inangatan ko to ng tingin. Nakita kong napahinto to sa kanyang pagkakbang palayo sa akin. Ah! Napatili ako nang bigla akong higitin ni Mamang sa kabilang braso patayo. Anong sinasabi mong nasa panganib ang anak ko? Hindi ba't kasama mo siya kanina sa kwarto ninyo, ha? Opo, pero nang time pong yon, may tumawag sa akin na kidnapper. Si Armando pong hulintong nakausap. Nagkaroon po sila ng usapan na ibibigay lang si Joanna kapag nagbigay po ng ransom si Armando sa mga ito. Pero mali po atang napuntahan ni Armando, Mamang. Set up lang po nila yon. Mamang, nasa panganib po si Armando. Kailangan po natin siyang iligtas. Pagwawala ko sa harapan nito at napapayakap na lamang. Di naman agad nakapagsalita si Mamang dahil sa sinabi ko. Ano nangyayari dito? Napakawala ako sa pagkakayakap kay Mamang nang marinig kong magsalita si Papang mula sa likuran ko. Matias, ang anak na atin. Nakatulalang sabi ni Mamang. Kumunot naman ang noon ni Papang. Halatang hindi nakuha nitong sinasabi ni Mamang. Ano nangyari kay Armando? Hindi nakasagot si Mamang dahil bigla na lang itong nag-iiyak. Nagtatakang tinignan ako ni Papang, kaya ako lang sumagot habang nakayuko. Nasa panganib po ngayon si Armando, Papang. Ano? Paano nangyari yon? Paano siya napunta doon? Sunod-sunod na tanong ni Papang. Isa-isa ko naman iyong sinagot. My granddaughter is safe, but my son is in danger. Alam na ba ito ng mga polis? Tumango ako. Sila po ang kasama kong nakakuha kay Joanna sa nasabing lugar na tinext sa akin ng kidnapper. So anong ginagawa nila ngayon? Hinahanap ba nilang anak ko ngayon kung nasaan to? Tumango ako. Naghanap pa rin po sila kahit wala po silang ideya kung saan nakipagpalitan si Armando. Kahit ako po hindi ko alam dahil hindi po sinabi sa akin ni Armando kung saan siya pupunta. Parang nag-aalala na po ako, Papang. Para kay Armando, ano na po ang gagawin natin ngayon? Me too, Iha. Pero sa ngayon wala tayong ibang gagawin kundi maghintay na lamang sa ibabalita ng mga pulis. Nabigla ako sa isinagot ni Papang. Po? Pero papaano po si Armando? Nasa panganib pong asawa ko. Alam ko, Iha. Pero wala naman tayong magagawa para iligtas siya. Natahimik ako. Ama ako ng asawa mo. Kaya ako nag-aalala ka para sa kanya, mas nag-aalala ako. Gusto ko man akong lumigtas sa anak ko, ngunit wala akong kapangyarihan upang gawin ko yon. Tanging higbi na lang ang nagawa ko. Magpahinga na tayong lahat. Bukas na tayo makibalita sa mga pulis. Tumango na lamang ako. Ramdam ko na hinawakan ako nito sa balikat. Armando will be fine. Sinisigurado kong babalik dito sa mansyon si Armando na humihingat buhay pa, Iha. Manalig lamang tayo sa Diyos. May awa ang Diyos, Belinda. Pagkatapos itong sabihin niyo, nagsimula na itong maglakad habang akay-akay ang asawang hindi na huminto sa pag-iyak. Wala sa sariling naglakad ako tungo sa kwarto namin nang biglang tumunog ang cellphone ko na muntik ko pang naihulog. Pagkatingin ko sa screen, laking gulat ko na lamang nang ang tumatawag na ina ang numerong nakausap ko kanina. Nagmamadaling sinagot ko iyon. Baka nasa kanya si Armando. Hello? Magandang gabi. Magandang binibini. Nasaan ang asawa ko? Parang kanina lang hinahanap mong anak mo. Ngayon, asawa na?
Sinong gusto mong isunod na hanapin mo? Ang sarili mo na ba? Baliw. Wag na wag nung sasaktan si Armando, mga walang hiya kayo. Hindi namin sasaktan kung pupunta ka dito. Sige, san ba yan? Bahala na si Batman. Diyos ko, wag niya pong hahayaan na may masaktan sa amin. Hindi ka ba natatakot? Para saan? Sa mga katulad niyong demonyo? Sanay na ako makakita ng demonyo kaya hindi ako natatakot sa inyo. Iba ka sa lahat ng babae. Tahimik na akala mo anghel, pero kapag nagalit naman parang dragon kabagbugan ng apoy. Wala akong oras sa kalokohan mo. Sabihin mo na kung saan lugar yan at makakapunta na ako ngayon din. Chillax, magandang binibini. Masyado mo naman yatang minamadali ang buhay mo. Lumakas ang pintig ng puso ko dahil doon. Hindi ka ba natatakot na sa oras na pumunta ka dito ay maaari kang mamatay? Hindi ako takot mamatay dahil minsan na ako muntik mapunta dyan. At kung yun man ang tadhana ako ay siguro tatanggapin ko na lamang. Nakakamangha. Kung hindi ka lang siguro asawa ng balasubas na Armando na yon, baka niligawan na kita. At sa tingin mo ba magpapaligaw ako sa tulad mong demonyo? Managinip ka. Sabihin mo na sa akin kung saan, ang dami pang dada. Tss, no thanks na lang pala. Hindi pala ako pumapatol sa laspag. Anong sinabi mo? Walang ulitan sa bingi. Wretched building. In 1 hour wala ka pa rito, your husband will die. Naiintindihan mo? At wag na wag ka magkakamaling magtawag ng pulis. Dahil kapag nakatakas ako sa kanila, hindi lang pamilya ni Armando ang papatayin ko, pati na mga magulang mo. Oo. Tumakbo ko patungong kwarto. Nagmadaling pinuntahan sa Joanne at hinalikan ito sa noo. Kung ito man ang huli natin pagkasama, baby, sana lumaki kang masigla, malakas at masiyahing bata. Mahal na mahal kita, anak. At muli, hinalikan ko ito ng mariin sa noo. Nakasakay ako ngayon ng taxi. Buti na lamang nakita ko si Manong. Pauwi na rin kasi to dahil gabi na. Manong, malayo pa po ba dito ang Ratchet Building? Tanong ko. Ay opo ma'am, 2 oras pong biyahe doon. Doon po ba ang tungo ninyo ngayon? Nanlaki ang mga mata ko. 2 oras? Pero 1 oras nang binigay niyang palugit sa akin. Paano na to? Manong, kaya niyo po bang magmaneho ng 1 oras lamang doon? Manong, sige na po. Kailangan lang po. Dahil kung hindi po tayo makakarating ng 1 oras doon, may isang buhay pong mawawala. Tumango si Manong. Susubukan ko, ma'am. Gaya ng sabi ng kidnapper, hindi nga ako tumawag ng polis. Ngunit nag-iwan ako ng sulat na nakadikit sa pintuan nila mamang at papang. Nakasulat doon kung saan ako patungo ngayon. Tumingin ako sa salamin ng taxi at tumingala sa kalangitan. Parating na ako, Armando. Bulong ko at nagsiunahan na namang tumulo ang mga luha ko. Hindi man ako kinuha noon na magkasakit ako. Siguro ito na ang tamang oras, araw at panahon na kukunin na ako. Kung mayari man yun, Diyos ko, kayo na pong bahala sa mga magulang ko, lalong na po sa asawa at anak ko. Hindi ako mapakali sa kinaupuan ko dahil lang may minuto na lamang natitira. Manong, malayo pa po ba tayo? Tarantang tanong ko kay Manong. Malapit na po tayo, ma'am. Pakabilisan pa ko ng konti, wala na po tayong oras. Nandito na tayo. Napatingin ako sa labas ng taxi. Nakahinto kami ngayon sa tapat na isang napakalaking building, ngunit napakaluma na nito. O iha, akala ko ba nagmamadali ka? Bakit nakatunga ka pa rin dyan? Nabalik lang sa katilaan ng utak ko nang dahil sa sinabi ni Manong. Si Manong talaga oo. Eto na po yung bayad. Sabay abot ko ng bayad at nagmamadaling bumaba. Tumingin ako sa relo ko. Nagmadali akong tumakbo patungo doon. Hingal na hingal ako na makapasok ako sa loob. Madilim sa paligid at ang tanging ilaw lang na nandoon ay ang nasa gitna ngunit napakadilim pa rin ito. You're here! Napaangat ako ng tingin na may biglang nagsalita ngunit walang nakita ang mga mata ko kahit nung inilibot ko ito. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Nasaan ang asawa ko? Pagtatanong kong iyon ay napatakip na lamang ako ng bibig na makita kong asawa ko na nakabitin pati warik. Armando! Sigaw ko. Lalapitan ko sana ito na makarinig ako ng isang putok, kaya napahinto ako. Diyan ka lang, magandang binibini. Bawal lapitan yan dahil nakakamatay. Inikot kong tingin ko sa buong paligid, ngunit hindi ko pa rin ito makita. Sino ka ba, ha? Ano bang kasalanan namin sa'yo at ginagawa mo to sa pamilya ko? Do you hear the word revenge? Yun ang ginagawa ko ngayon. Ano nagawa mo? Wala. Pero ang asawa mo at pamilya nito, meron. Napaurong ako sa kinatatayon ko na makita akong pares ng sapatos na lumabas mula sa dilim. Alam mo ba kung ano yon? Habang nagsasalita ito, yun naman ang unti-unting paglabas niya sa dilim. Nang dahil sa kanila, bumagsak ang kumpaya ng tatay ko ng 12 taon niyang pinagpaguran at iningatan. Nanghihingi ng tulong ang ama ko sa pamilyang Montero. Pero noon,
Hindi to nagbigay ng tulong kahit 5 duleng. Nang dahil sa kanila, naghirap ang pamilya ko. Kami. Kaya nagsikap ako na makatapos ng pag-aaral noon. Kaya eto kami ngayon. Masaganang muling namumuhay at nakapagtayo ng isang kumpanya. Maganda na ang buhay nyo. Pero bakit pa ginagawa to? Para sa katanungan? Napatakip ako at lalo napaurong sa kinatatayuan ko. Nang buo ko na siyang makita. Siya? Sabi na nga ba't nakakabigla ba? Magandang binibini? Hindi mo ba inaasahan ako may kagagawa ng lahat ng ito? Mukha nga dahil hindi ka nakasagot. Ang mga titig niya, ang mga bawat ngiti niyang nakakalokoy, meron ngang masamang binabalak. Sinasabi ko na nga ba? Nung una pa lang kami nakita, hindi na magandang pakiramdam ko sa kanya sa tuwing tumitingin to sa akin ng ganon. Nanlaki ang mata ko nang bigla siyang naglabas ng barel. Anong katarungan bang hinahangad mo? Nakapagpatayo ka na ng bagong kumpanya. Mayaman na ulit kayo, hindi pa ba sapat yun? Hindi. Sabay kasan nito ng barel na ikinalunok ko. Wala ka kasi sa posisyon ko noon, kaya hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Maaring ang yumaman kaming muli at nakapagpatayo na ng bagong kumpanya. Pero ang ginawa ng pamilya ng asawa mo sa pamilya namin ay mananatili pa ring sariwa sa aming mga utak, isip at alaala. Napahigit ako ng hininga nang bigla na lang nitong itinapat ang barel sa tapat ng ulo ni Armando. Wag! Maawa ka! Huwag mong gagawin yan! Pag makaawa ko, ngunit tumawa lang ito't pagkatapos nakangising bumaling ng tingin sa akin. Maawa? Sa pulubi ako maawa. Wag! Napatakip na lamang ako ng muka. Na makarinig ako ng putok. Napaluhod ako at napahiyak. Pero iniangat ko ang paningin ko na marinig ko siya nagmura. Shit! Pagkaangat ko ng tingin sa kanya, nakita ko na lamang ang kanyang kanang kamay na may hawak na baril kanina na ihawak niya na sa kabilang kamay at tumudugo ito. Lumingon ako sa likuran ko saan ako nakarinig ng tinig. Pero laking gulat ko na lang nito at nagtaka kung bakit siya narito at kung bakit may hawak siyang baril. Walang hiya ka, Arvin. Anong ginagawa mo? Sabi ko naman sa'yo, Elmar. Ako ang makakalaban mo sa oras na ginawa mo to. Pero hindi ka nakinig. Kaya tayong dalawa magtutuos ngayon. Oh, really? Natakot naman ako sa sinabi mo. Yumuko ito at pinulot ang nahulog nitong barel. Dapat lang, dahil hindi ako nagbibiro. Napatras ako sa kinaupuan ko nang bigla lumapit sa kinaroroonan ko si Arvin. Huwag kang matakot, Belinda. Hindi kita sasaktan. Nandito ako para iligtas kayo. Hindi ko na sinubukan pang umurong dahil kitang-kita ko sa kanya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ow! How sweet you are, my dear cousin. Wala sa oras na napalingon ako kay Elmar. Pinsan? Magpinsan sila? Magpinsan kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Sa huli, nahinto ito kay Arvin. Nakakabigla ba? Magandang binibini? Pwes wag ka na mabigla dahil yun naman ang totoo. Nakangisa nitong sabi. Tumahimik ka? Wala akong pinsang demonyo. Sorry ka pero nagkaroon ka na at wala ka na magagawa dun. Tumahimik ka na. Nanggigigil na sigaw ni Arvin habang nanilisik ang mga mata na nakatingin kay Elmar. Oo, si Elmar. Natatandaan niyo ba na sinama ko ni Armando sa isang palaruan ng golf? Siya yung Mr. Sandoval na nakipagkita sa amin noon. Truth really hurts. Kitang-kita ko sa mga kamao ni Arvin ang galit na nararamdaman nito dahil sa napakahigpit na pagkakakayom nito. Tumayo ako sa kinaupuan ko at nakita ko nagkasakatan sila ng tingin. Walang nagpatalo sa kanila. Naalis lang ang tingin ko sa kanila na makita ko na gumalaw si Armando na hanggang ngayon nakabitin pa rin ng patiwarik. Armando! Bulong na tawag ko sa kanya. Muli, binalik ko ang tingin sa dalawa na hanggang ngayon nagkakasukatan pa rin ang tingin. Ito na ang pagkakataon ko na makalapit kay Armando. Hindi naman siguro nila ako mapapansin dahil busy silang dalawa sa isa't isa. Ngunit mali yata ang ginawa ko. Mailigtas kaya ni Belinda ang kanyang asawa? Ano ang mangyayari sa pagharap ni Elmar at Arvin? May magbuwis kaya ng buhay sa magpinsan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.